So, dito po yung login page po ng system. Dito po magla-login yung mga resident. Pag wala pa po silang account, pwede po sila mag-create ng new account. Dito po sa sign up. Name not found, you need to register at barangay as residents. Hindi po makakapag-create ng account pag yung name po nila is hindi po naka-register po sa barangay. So, dito po sa admin, sa residents, add residents. Dito po tayo mag-a-add ng mga residents. Ito po yung mga basic information po. Then save. Residents added successfully. So, once po na naka-register na po sa barangay yung resident, yung name niya po is, doon pa lang po siya makakapag-create ng account. So, try po natin ulit mag-create ng account. So, sign up. Account created. You may now log in. So, dito po yung landing page po ng user. Dito po pwede po siya mag-request ng mga certificates. Iatin yung request and so iatin yung barangay intelligence. Account not verified. Verified your account first to request certificate. So, hindi pa po siya pala pwedeng mag-request ng certificate hanggat po hindi pa verified po yung account niya. So, para po ma-verified yung account niya, pupunta po siya sa profile and click niya po yung verify and upload any supporting document. Mag-upload po siya ng ID or any supporting document or certificate, ganun po. So, pag sinabit niya po to, doon pa lang po lalabas kay admin na may nagpapa-verify po ng account. Verification request submitted. Please wait for verification approval. So, hanggat hindi pa po na-approve na-verify yung request niya po, is yung status po is verifying pa din. Pupunta po tayo kay admin. So, dito po yung dashboard ng admin. So, dito po, sa to verify accounts, notify po agad si admin kung may nagpapa-verify po ng account. So, dito po may dalawa. Click natin yung view. And then, click natin yung details. And, nakikita natin yung in-upload na documents ni user. And, dito po i-check ni admin kung yung name po is nagtutugma dun sa sinad na document. So, pag approve naman po at walang problema, may option po siya para i-accept and reject. So, i-accept po natin. Account approve. Dun pa lang po na-approve yung account ni user, si Grace. Then, pag-click natin ulit sa profile ni Grace, yung status po is naging verified na. Ibig sabihin yung account niya po is verified na. Then, pwede na po siyang mag-request ng certificate, barangay indigency. Nakapasok na po siya sa barangay indigency form. Yun niya po i-input yung number and yung purpose and yung copies or quantity. Then, submit. Request submitted. Please wait for approval. Then, dito po is yung sa my request page. Nare-redirect siya dito. And then, sa pending tab, nandito po yung lahat po ng pending request niya is pupunta po dito sa pending tab. Then, dito is may option siya para i-cancel. At pwede niya i-cancel yung request niya hanggat hindi pa po na-approve ito. And then, sa details, may option din po siya para i-resubmit yung request niya. For example po, may gusto siyang palitan yung quantity, gawin yan to example. Pwede niya pong i-resubmit. And then, dyan po sa pending request, aantayin niya na lang po ma-approve yung request niya. Ito po sa admin po na tayo. And, yung admin po, dito sa yung dashboard, notify po kaagad yung admin kung meron po request ng certificate. Ito po sa pending request, may isa. Makikita po kaagad ni admin yan. Then, click niya lang po yung view. And dito sa request, and i-view niya po kung ano yung details. And then, ayan po.
Dito is may response message siya. Optional lang po ito. Pwede po siyang maglagay or kahit pwede rin po hindi. For example, please bring. Then may option po siya para i-approve or disapprove. So approve po natin. Mare-redirect po tayo sa generate certificate ng barangay certification. And then, saka pa lang po ipiprint ni admin. So, yung request po na ito, kung nawala na sa request, sa pending request, napunta na sa approve. Dito po is aantayin na lang ni admin na i-claim po yung request. Punta po tayo sa account ni user. Dito po is may notification, manonotify po si user na mayroon yung request niya po is approved na. Then pag pumunta po tayo sa my request, sa pending niya po, sa pending tab is wala na po yung request niya, napunta na po sa approve. So sabi dito is name Grace, date request, status is approved. And notes, please bring valid ID. So balik po tayo sa admin. So once po na na-claim na po ni user, yung na-request niya certificate, pwede na pong i-mark ni admin as completed. So sa approve is nawala na po, napunta na po sa completed. Kasi po, yung mga i-generate lang po nating list is yung mga completed transaction. Kaya pag generate natin yung year 2021, generate list, ayun po yung name yung info ng request. Then yung year 2021. So dito po pwede nating balikan yung record po nung 2020. Kung mga nag-list, yung mga na-issue pong certificate ng 2020. And then, total is 0 kasi po wala po ng 2020. 2021 lang. And then, balik po tayo kay Grace. Then, dito po sa my request, wala na sa pending, wala na rin po sa approved, no data. Napunta na po sa completed. Dito po lahat ng completed transaction po ni user. Ayun lang po dito sa pag-request po ng certificates. Then, pwede rin po mag-change ng password si user kung gusto niyang palitan yung password niya. At saka po, ito po is mobile responsive po. Kasi po more on ginagamit po natin is mobile phone po tayo nagre-request. So, ayan po. Yan po yung mobile view. Then, balik po tayo sa admin landing page. So, ito po yung landing page ng admin. So, dito po is may pending request. Lahat po ng pending request dito po lalabas. Kung meron pong mga pending request, makikita po agad ni admin. Ganun din po sa to verify account. Pag may mga kailangan pong i-verify na account, makikita niya po agad. And sa total residence, dito po yung lahat ng resident list po. Pati yung kasama yung total. And then, dito po sa total residence, pwede niya pong i-generate yung list ng lahat ng residents kung kailangan po nila ng list. And then, sa action, meron tayong view. Ito po yung view details. Dito po sa baba is may malalaman mo po kung sino yung nag-add, kung yung admin po ba or yung BHW. Kasi po pwede po tayo mag-assign ng mga BHW na makakatulong po kay admin para mag-add ng mga data po ng residents and last updated by. Yan po. So, added by admin to po kanina, kaya added by admin. Then, may option din po tayo para i-edit po or i-update yung data po ng residents. For example po, kukuha po tayo ng data ng mga nagpapa-update po sila i-update natin yung data nila, naging registered voter na sila, click natin yung yes, and then save. Na-update successfully na. And then registered voter, yes.
Ito po yun.